Okay, so episode 269 Real Talk 101, covering June 14 down to June 21st. So, eto discussion na to, general reading. Kung gusto nyo, i-share sa mga kakilala nyo, dun sa mga taong kailangan marinig ito or mapanood ito, i-share nyo. Okay, so Real Talk natin, growth, and that is Jaguar. Maturity is the ability to embrace change, and change cannot happen without death. This death does not necessarily mean physical death, but could be the ending of a relationship, a situation, or simply your decision not to continue with the same old habits. Napakaganda. Real Talk, panoorin nyo yung first episode natin hanggang sa umabot tayo sa episode na ito. Kasi yung buod na sinasabi dito is hindi sinabi kung anong edad ka pwedeng maging mature. Kasi marami namang tao na matanda na immature pa rin. Marami rin namang mga tao na nasa 20s pa lang, minsan high school pa lang matured na mag-isip. And kung ikaw yung tipo ng tao, Real Talk, na dumating ka na sa punto na nasa huli yung pagsisisi ng buhay mo, sinasabi dito, hindi naman kailangan na physically totoo kang mamamatay. It is just an expression na kung gusto mo pang makahabol, no, sa mga bagay na hindi mo na nakamit noon, na pinagsisisihan mo, na sinayang mo, kung gusto mo pang magkaroon man lang kahit kalahati doon sa pangarap mo sa buhay mo noon or makamit mo sa ngayon, kailangan mong patayin yung mga bagay na naging dahilan din ng kabiguan mo. So kung ano man yung mga bagay na naging dahilan ng kabiguan mo noon sa buhay, yun yung kailangan mong tanggalin. And sinabi dito, habits, relationship, situation, mga bad decisions mo sa buhay. So kung meron ka mang mga maling desisyon or maling nagawa noon, baguhin mo habang may panahon pa. Kung meron ka mang mga bad habits noon at gusto mong magbago ngayon, tanggalin mo totally. And kung gusto mo naman na magkaroon ng matagumpay na relasyon, kailangan mong pag-aralan yung mga previous relationship mo. Ano ba yung mga dahilan kung bakit kayo na laging nagkakahiwalay noon, 'di ba? And then yun yung gawin mo na sa susunod na magkaroon ka ng karelasyon or kasama sa buhay, huwag mo nang ulitin. Dahil kung hindi mo kayang magbago ng ilang beses or makailang beses sa buhay mo, wala na ring pag-asa na magbabago pa ang buhay mo sa hinaharap. And that is growth dito. Sinasabi, maging ano ka, matuto ka sa mga bagay na naging dahilan ng kabiguan mo noon. So kung meron pa mang panahon at meron pang konting pagkakataon na kahit kalahati man lang sa pangarap mo noon, maabot mo ngayon, i-sacrifice mo na, no, yung mga bagay na nagdulot sa iyo ng hindi maganda. So kasi kung mapusok kasi yung kapanahonan ng mga kabataan, hindi naman lahat ng mga bata ay sumusunod sa magulang nila. At hindi rin lahat ng estudyante or kabataan ay nagiging mature. No? Ngayon, kung gusto mong magkaroon pa ng magandang resulta yung buhay mo or magkaroon pa ng saysay ang buhay mo, siguro dito sinasabi na kasi patayin mo na yung mga dahilan ng kabiguan mo noon. Dahil kung ipagpapatuloy mo pa din yung mga naging kabiguan mo o yung naging dahilan ng kabiguan mo, walang saysay na ipagpatuloy mo pa yung buhay mo sa ngayon kung uulitin mo lang din naman yung kasalanan mo noon. Ang pinaka masama pa doon, tignan natin dito. Self-love. And then dito sa taas, transition.
So, ibig sabihin nun, kung sanay kang lokohin yung tao, magloko ng tao, mangloko ng tao, magsinungaling sa tao, kung yun yung paraan mo para makakuha ka ng atensyon, makakuha ka ng pera, makakuha ka ng limos na pagmamahal, baguhin mo. Dahil hindi naman din maganda yung mamahalin ka dahil lang nililimos sa'yo, di ba? Hindi rin maganda na nakikipagrelasyon ka kasi may benefit ka. Hindi rin maganda na makikipagrelasyon ka na merong kondisyon. Dapat, dito kasi, pareho kayong matututo. Ito yung sinasabi, literal na patayin mo yung mga dahilan ng kabiguan mo noon kung gusto mong umunlad at maging maayos ang sitwasyon mo sa hinaharap. So, yung bottom dito is self-love, yung top natin dito is transition. So, walang ibang makakapagbago, walang ibang tao makakadikta kung gusto mong magbago. Ikaw lang din sa sarili mo. Kung gusto mong umunlad sa buhay mo, baguhin mo yung nakaugalian mo. Kung gusto mong gumanda pa ang takbo ng finances mo, tigilan mo yung mga bagay na naging dahilan kung bakit ka nauubusan ng pera noon. Ano pa ba? Kuha tayo dito ng isa pa card. Confidence. Kasi, ito yung wala no? Sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko pa bang magbago? Kaya ko pa bang umunlad sa buhay? Kaya ko pa bang magtagumpay? Kahit ganito yung nangyari sa akin, kahit ganito na sitwasyon ko. Yun yung wala sa tao. Kapag wala kang confidence, never mo ring mariregain yung sarili mo. So, kahit ilang beses ka man sigurong madapa, real talk, kailangan mong matuto sa bawat leksyon na nakakasalamuha mo or napagdadaanan or nararanasan mo, real talk. Kasi, wala ding ibang tao na pwedeng mag-boost ng confidence mo para maabot yung natitira mong pangarap sa buhay. Ikaw lang din. So, real talk po talaga tayo. At, yung last episode natin dito for this situation or this day is the love oracle or reading natin. And that is always a general reading. Kung gusto po ninyo ng private reading, mag-book po kayo ng private reading. So, maraming salamat po sa inyo. And then, dapat po kasi, pakatandaan po ninyo na kapag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kapag nagtanim ka ng kasinungalingan, aani ka ng kasinungalingan at kamalasan. Kapag nagtanim ka ng puot sa kapwa mo, sa sarili mo, aani ka ng sandamakmak na sakit. Literal yun. Health condition. So, siguro, yung pinakamagandang payo na maibibigay ko, kung gusto mong umunlad sa buhay, yung pag-unlad kasi hindi naman pera Yung pagkakaroon mo ng peace of mind, yung pagkakaroon mo ng wisdom, yung pagkakaroon mo ng katahimikan sa buhay mo, is already a sign of your growth. Pero kung hindi mo kayang magbago sa pag-uugali, hanggang sa the way you do your life every day, wala talagang growth na mangyayari doon. Disiplinahin mo sarili mo. Ito, paulit-ulit sinasabi dito, no? If you need to die or if you need death to replenish or to have yourself renewed and rebirth, then do it. Tanggalin mo lahat ng toxic sa buhay mo para gumaan ang takbo. Na pwede mong sabihin sa sarili mo bago ka malagutan ng hininga, naging masaya ka, natupad mo pangarap mo, nagawa mo ang gusto mo nang hindi ka umaasa sa ibang tao. Real talk po yan. Good evening.